and grave threats. Ito ang mga kasong isinampa ng National Bureau of Investigation laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Director Santiago, ang ginawang pananakot at pagbabanta kay President Marcos, First Lady Lisa Marcos, at House Speaker Martin Romualdez ay malinaw na kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kasong inciting to sedition at grave threats. Dahil dito ay maaring makulong ang Vice Presidente kung sakaling mahatulang guilty sa mga nasabing kaso. Dagdag pa ni Director Santiago na i-file na nila sa Department of Justice ang mga nasabing kaso. I-file na po namin sa DOJ at nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukonduct sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court, no? Titimbangin ng DOJ kung yung bang aming mga inilatag na ebidensya, yung aming investigation ay sufficient para mag-conduct sila ng preliminary investigation. Naging matipid naman ang sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay dito. Ang sabi ng Vice President, as expected. Samot-sari din ang naging reaksyon ng mga netizens kaugnay nito. Tulad na lamang ni Mr. Real Talker na nagsabi na tila ayaw tantanan ng Marcos administration, si Vice President Sara, kahit na nananahimik na ito. Grabe to mga lods. Ayaw talaga nilang tigilan si VP Inday. Imagine mo si VP Inday na nananahimik na siya, di ba? Parang wala nang pakialam si VP Inday sa mga katarantaduhan ng mga nangyayari right now. Pero grabe itong Marcos administration. Ayaw talaga nilang tigilan. Grabe. Halata mo talaga mga lods. Na dudurugin talaga nila ang mga Duterte. Iba talaga. Nung nakaraan, papakialaman nila yung mga bank accounts, di ba, ni VP Inday. Ngayon na naman, at ito na naman ang NBI. Sabi ng NBI, we have finally recommended the filing of inciting to sedition and grave threat against the Vice President. Tas ang sagot ni VP Inday, as expected. Grabe! Grabe! Grabe si BBM, no? Kasi sa harap, pabait-bait, no? Pero yung mga galamay niya sa ilalim. Marcos administration, the most insecure administration of all time. Ayaw nyo talagang tigilan si VP Inday. Sige, sagarin nyo. Nilinaw naman ni Senate President Escudero na walang biring ang mga kasong isinampa ng National Bureau of Investigation laban sa pangalawang Pangulo kaugnay ng napipintong impeachment trial ng Senado. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Ano na nga ba ang mangyayari sa pangalawang Pangulo, ngayong iba't ibang kaso na ang isinampa laban sa kanya, at maaring anumang araw ay mag-umpisa na din ang impeachment trial sa kanya ng Senado? Sama-sama pa nating panuorin ang press conference ni Senator Escudero kaugnay nito. No, walang epekto yon sa napipintong impeachment proceedings, walang bearing yun at walang kinalaman yun doon. Sa katunayan, pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Wala siyang bearing sa impeachment proceedings na isasagawa ng Senado. Whatever they uncover there, mga evidence, witnesses, pwede po ba yung kunin na lang from the records ng Senate? Kunin sa records ng Senate? Parang, Mukhang mauuna naman sila eh. na yung kung ano makuha nila, kunin na lang ng Senado yun. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI,
At trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. O, tamo, tapos na agad. Ligan na, kain na tayo. Ay. No, they can present the same witnesses. They can present the same pieces of object or documentary evidence. That is totally up to them. Karapatan naman ng kabilang panig kung sakasakali, kung may basis sila, natutulan niya ang presentasyon niyan. Until now, pwede ba tumawid sa next Congress o hindi yung impeachment trial? Sino naman ang nagsabi? Sino pa nibago na naman? Mahirap naman mag-comment ng walang name. Dapat may name. Ayan. So yung sabi ni Justice Escudero na pwede tumawid as long as makonvene yung impeachment court within the 19th Congress. Yung ba yung sir intention? Makukonvene definitely kayo as impeachment? Teorya niya yon, pero sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascunan, yung pag-convene. Kasi physical convening ba yon o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Pero subukan ko so anong gusto nga niyang gawin namin? Sundan natin sa logical conclusion yung mga nagsasabi niyan. So mag-convene kami pero wala muna kaming gagawin. So anong gagawin namin pag-convene namin? Pero sir, pwede na ba kayo? Hindi, anong gagawin muna namin? Wala, di ba? Pero yung pre-trial nga pwedeng magawa na hindi nagko-convene dahil maghihintay ka lang namang sumagot eh. Pero sir, the Vice President for her answer and yung mga regional... Yes, but these are all pre-trial matters. Yes sir, pero even without convening as impeachment court, kahit hindi pa kayo nag-pass impeachment. When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte. So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. Hindi pa siya trial. So when you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence. Pero sir, Wala pa tayong reception of evidence. kung hihingi na siya ng answer, without convening na sa impeachment court, anong entity yun? Depende nga sa rules ng Senado. Kasi sa kasalukuyang rules ng Senado, nakalagay doon. If you may want to read it. The Senate President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yan, ha? The Senate President shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depende nga sa itatalaga ng rules. Hindi sa kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules. Kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon, depende sa ilalaman ng rules na aprubahan ng Senado. Kung ipoprohibit yon specifically. Kung sabihin halimbawa ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, kailangan sumumpa na tayo, mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. Susundin namin ang gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang nai-issue yung summons. Kasi sabi ni Senator Tolentino kanina, you have to convene as an impeachment court before you can ask for answer.
Well, opinion niya yon. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. So, isang boto na yon pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha. Okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons, nang hindi nag-convene na nag-issue ng summons. You can decide on that, sir, bago kayo bumalik sa session kasi supposedly approval na kayo ng Papadala na namin, siyempre pagdedebatihan yun sa plenary. We are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipepresenta namin yung draft at pagdedebatihan yun malamang sa floor.